memoryon sa nasabing organisasyon. May asawa at isang anak. Alamin natin kung paano niya napagsasabay ang problema sa kanyang tahanan at sa organisasyong kanyang sinalihan, pati na rin ang mga pagbabagong naganap sa kanyang buhay. Anong pakiramdam na maging miyembro ng Tao Gama? Masaya. Bakit mo nasabi? Para sa akin kasi ako may posisyon. Masaya sa akin na napapatino ko yung ibang miyembro. Pag-aayos ko ba may problema. Basta, parang masayang may company, may grupo. Okay. Bilang GT o Grand Treskilyon, paano mo naaayos ang problema sa organisasyong ito gaya ng pag-aaway ng mga miyembro o ng mga kasapi sa grupo? Paano ka na maaayos? Meron kaming batas na ginagawa na may parusa ang mga bawat mag-aaway ng miyembro. Pwede bang malaman kung ano ito? DA, disciplinary action. Pinapalo namin. Okay. Paano naman kung nagkaroon ng away sa pagitan ng Tao Gama at ng ibang fraternity? Paano yun naaayos yun? Usapan. Makipag-usap. May na-encounter na ba kayo na ganitong problema before? Na nakipag-away yung nasabing fraternity nyo, Tao Gama, sa ibang fraternity? So ngayon, sa amin, wala pa naman. Okay. The next, hindi naman lingid sa kaalaman ng bawat isa na may hazing din kayong ginagawa sa bawat gustong maging parte ng Tao Gama. Maaari mo ba naming malaman kung ano ito? Kunyari, sa babae, ano yung act na ginagawa niya as welcome para sa kanila? Sa babae, pinapalo rin ng kapwa babae. Mga may bilang ba? Meron. Okay. Sa lalaki? So yun, kapwa lalaki mo pa. Pero mas marami yung sa lalaki. Tama ba? Sa amin, sa ngayon, mas marami ang babae. Mas maraming palo sa babae. Okay, next. Anong pagbabago ang nangyari sa buhay mo nang maging parte ka ng fraternity na to? Actually, hindi lang ako ngayon nagkaganito eh. Dati pa akong mahilig sa ganitong grupo. So, ano yung mga masasabi mong pagbabago na nangyayari? Walang pagbabago. Ganun pa rin. Ano ba pagbabago sa buhay ko? Sa ngayon, ang pagbabago yung pagiging yung panahon ko. Kumbaga, nababawasan na yung panahon ko sa pamilya ko. Okay. Nahati. Okay, next. May pinagsisisihan ka ba nang maging miyembro ka nito? Masaya ako rin. Paano mo nasabing masaya ka? Yun nga. Masaya ako na may grupo. Masaya ako na natutulungan ko rin ng mga tao. Okay. Na may nagagawa ako sa lugar na to. Salamat. Si John Paul, isang aktibong miyembro, binata. Alamin natin kung bakit siya sumali sa naturang fraternity. Bata pa lang ako iniidolo kong fraternity. Kasi sa dami ng, hindi naman sila, kumbaga, sa dati mga nakita ko, ito na may itulong sila, una sa community. Kaya ng paglilinis, paglilingkod, kung ano man ang merong pwedeng itulong sa barangay or sa community niya, tumutulong. So, yun yung mga reason mo kung bakit ka sumali sa ganitong klase. Although, paano mo naman masasagot yung pag-welcome sa'yo ng fraternity na to? Siyempre, hindi ka naman basta makakapasok sa ganitong fraternity kung walang welcome, di ba? About initiation, sa initiation na parang kaakibat na yun eh. Yung tinatawag na pagsubok, test of faith. Pagsubok sa loyalty, sa kataparan, at hangarin mo talaga kung makita yung kung dito ka. Sa mga ganong pagsubok, pag nalagpasan mo yun, yung mga, kahit mapupuro sa sarili mo na nagawa mo yun kasi sa hangarin mong makapasok sa, fraternity. So meaning, pumasok ka sa ganitong fraternity out of curiosity, gano'n? Walang kumaga, matinong pag-iisip ang pumasok sa matinong pag-iisip. So, nasa isip ko is, willing ka na pumasok sa ganitong walang pilitan, walang So next, ano bang pagbabago ang nangyari sa buhay mo nang sumali ka dito? Unang-una, sabi kasi nila pag may fraternity ka, biglang
pag nagka-fraternity ka, bilang dadami ang power mo. Which is, parang mali rin naman kasi nakadepende rin pa rin sa tao yun. Ang naging malaking pagbabago sa ano ko, unang-una dumami kaibigan ko. Mga tulingan namin nila kaibigan, kapatid. Brotherhood. Okay, next. Naisip mo ba kung ano ang maaaring epekto sa buhay mo sa pagsali sa nasabing organisasyon? Magiging apekto sa buhay ko. Siguro sa ngayon kasi binata pa ako sa edad ko ito. Nasa wastong pag-iisip na rin ako. Para sa akin, walang magiging masamang epekto. Walang magiging masamang epekto sa ano ko. Kasi nakikita ko na maganda naman yung pinalagyan namin. Dinidisiplina kami pag mali kami. Di como fraternity kami yung mga masamang gawain pinuposible. Okay, salamat. And then next, handa ka na bang harapin ang iba pang suliranin na haharapin mo dito? Yung mga upcoming problems, handa ka na ba doon? Siguro kung sama-sama naman naming mga brad, kami mga miyembro na itong fraternity ng Tao Gamma Pi. Okay. Siguro malalagpasan na mga darating na problema. May pinagsisisihan ka ba? Wala akong pag-iisip. Masaya ka sa ginagawa mo? Masaya ka sa company na pinasok mo? Oo naman. Kasi, ganito, parating yung anniversary namin. Kumbaga, gathering naman. Makikita mo talaga nationwide sa buong Pilipinas kung gaano kalaki yung kung bakit ganun karaming miyembro namin kasi ganun talaga kami. Basta ang hirap ipaliwanag eh. Okay, sige. Salamat. May mga bagay na hindi natin maintindihan kung bakit nangyayari. Subalit sa pagdaan ng panahon, unti-unti rin nating nalalaman kung bakit nangyayari ito. Ang Tao Gamma ay isang organisasyong pinagbuklod ng pagkakataon para sa iisang misyon. Ang mapabuti ang isang komunidad na kinabibilangan nito. At upang maging larangan ng iba pang organisasyon, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi maging sa ibang bansa. Ako po si Elizabeth, nag-uulad.